dahil sa mga pagkain na kinakain. Minsan naman sa environment natin. Yung nangyari sa inyo parang bulutong tubig. Reristahan ko po kayo ng gamot. Yun ang ipapahid nyo dyan para gumaling agad. Nang matapos makausap ang doktor, kaagad na bumili ng gamot si Mang Tonyo para sa nalapnos niyang balat. Pero nang gamitin niya yon, sa halip na gumaling ay lalong lumala hanggang sa malapnos ang buo niyang katawan. Kaya nang makasalubong namin siya, para na siyang may ketong. Mang Tonyo, anong nangyari sa inyo? Ba't puro sugat ang buo niyong katawan? Hindi ko alam, Jenny. Para na akong ketongin ngayon. Pinandidirihan at iniiwasan ng mga tao. Kapag nakikita nila ako nagtatakip sila ng ilong kasi nga mabaho yung amoy ng sugat ko. Yan kasi ang hirap sa'yo. Mahilig kang mang-iskandalo ng tao. Ipinapahiya mo sa karamihan ng mga may utang sa'yo. Kaya nga pinagsisisihan ko na yun. Kaya sana kung ano man to nangyari sa akin gumaling na ako. Ay nako Tonyo, maging aral na sa'yo yan. Kapag gumaling ka, magbago ka na ha. Saan pa kayo galing ngayon, Mang Tonyo? Galing ako sa albularyo. Sabi niya kaya hindi gumagaling ang sugat ko sa mga pinapahid kong gamot dahil nakulam daw ako. Kulam? Nakilala ba ng manggagamot ang kumulam sa'yo? Hindi Malakas daw yung mangkukulam. Hindi niya kayang labanan. Hindi matatanggal ang parusang ibinigay niya sa akin. Namusap pa ka ba? Nako sana gumaling ka na. Maaawa na sa'yo yung mangkukulam. Yun na supya. Merese. Nako sana. Ay, lagi nag-300. Ang dami ko ng perang naubos. Hindi pa ako gumagaling siya, sige. Mauna na ako sa inyo siya nga pala, Sita. Pasensya ka na sa mga nagawa ko sa iyo dati kalimutan mo na yun, Tonyo. Magpagaling ka ha. Sige, ingat. Nagtuloy na kami ni Inay sa palengke pagkatapos noon ay umuwi na kami. Pero si Inay, nagtuloy ulit sa kubo na nasa likuran ng aming bahay. Kinuha mula sa lungga ng mga langgamang manikang ginagamit niya sa pangkukulam kay Mang Tonyo. Dinumog ng langgamang manikang basahan dahil pinuhusan yon ng honeybee ni Inay. Kaya naman ang naging resulta, napuno ng sugat ang buong katawan ni Mang Tonyo. Sapat na ang parusa at hirap ng katawan mo, Tonyo. Nagsisi ka na, kaya pinapatawad na kita. Inalis ni Inay ang mga langgam na kumakagat sa manikang basahan. Inalis ang mahigpit na tali nun sa bewang at pati ang karayom. Ang buhok ni Mang Tonyo sinunog sa apoy ng kandilang itim para tuluyang palayain sa kulam si Mang Tonyo. Nang gabing yon, muli ay isa na namang aswang ang gumala. Nang makita nito ang isang nakataling kambing, kaagad nitong nilapitan ng kambing. Nagpalinga-linga muna sa paligid. Matapos ay hinawakan ng mahigpit ang leeg ng kambing. Dahilan para matungan yon. Kasabay din nun ang pag-alulong ng aso. Pero isa pang aswang ang dumating. Wala na talaga kayong ginawa kundi mamperwisyo sa bayang ito. Huwag mo kami pangilaman. Humanap ka na sarili mong pagkain. Umayos ka dito sa teritoryo ko. Paano kung ayaw ko? Pipigilan kita. Hindi ako papayag na dito kayo magalag-lagim. Galit na umangil ang dalawang aswang. Matapos ay buong bangis silang naglaban. Nagtagisan ng lakas. Nagpagulong-gulong habang sinasagpan ang bawat isa. Pero higit na malakas ang ikalawang aswang. Nasakmal nito sa leeg ang unang aswang. Binali ang leeg noon at matapos ay dinukot ang puso. Nang mapatay ang isang aswang, kaagad na umalis sa lugar na yon. Dahil humingi na ng saklolo ang may-ari ng kambing. Isa si Kuya Narding sa sumaklolo. Tignan nyo, nagbabago na yung aswang. Naging tao na siya. Hindi taga rito yung aswang na yan. Marahil tayo lang para dito mambiktima. Mabuti na nga lang meron pa dumating na isang aswang. Tapos, pinigilan niya kainin yung alaga ko. Anong ibig mo sabihin, pare? Dalawa yung aswang dito kanina? Oo,
Pinigilan Nagbalik ko na man si yung Bulldog o aswang yung na yun. asawa, no? Di sila nagkasundo kaya sila nag-away. Tapos umalis na yung Ha? isa. Kung ganun eh, Sagdaan na naulit ng lang yung kwento ni Emil. Yan sige, Ganun din panguhan, kasi panong nangyari sa buligat kanya mo eh. sundon. Iligtas siya ng aswang sa isa pang aswang. Mabait yung Saan nagsunod ang Hindi ikat siya na? namiminsala. Salit Balik eh, na sila kuan. pinipigilan niya yung mga pasaway na aswang. GPS. Auto ni Bulldog. Nang umuwi si Kuya Narding, Kapoy, sige lang, naikwento niya GPS, sa amin ang malubat. nangyari. Panay naman ang ubo ni Obet habang kaharap si Kuya. Handa. Okay ka lang ba, mahal? Masama ba pakiramdam mo? Tinabangan Ayos lang ako, mahal. Masakit In lang ako. 5.8 miles, take the exit onto I-290. Akala ko Ano lang, nanadawat kasi si Tilo, bayad. ganun talaga, kuya. Parang tao din yan. Hindi lahat ng tao mabuti. Hindi masasama. Sige, masadyag mo tayo. Tabanching ko naman na iyang oras. Kaya lang eh, ang aswang ay aswang pa din. Mahirap pagkatiwalaan. 90 plus ba Kasi yan? kapag nagutom Ha? yan, kakain Di din David yan ang Chico? pagkain gusto Di ba, nila. 90 plus ba yan? Kung hindi hayop, tao ang kinakain nila. Bayad tapos. Hindi nakakibo si Obet, Miss Gar. Napatingin na lang siya kay Inay. Si Inay naman ay hindi nakatagal ng titigan ni Obet. Umuwi siya ng tingin. Matapos noon ay nagpahinga na kami dahil malapit ang gabi. Nang sumunod na araw, nagulat ako nang makita kong nasa loob ng aming kwarto si Inay. Kinuha ang damit namin ni Obet. Ano kung gagawin niyo sa damit namin, Nay? Wala, gito lang yan, no? Palalabhan ko na sa kapatid mo. Yan ang pa. Naku, wag na, Nay. Ako na lang maglalaban yan, yung mga damit namin ni Obed. Ito na lang mga damit namin ni Baby. Ah, sige. Akin na yung mga damit ni Eliza. Naglalaban na si Arlene doon eh, para maisabay na. Kinuha nga ni Inay ang mga damit ng anak ko, Miss Clark. Mabilis niyang isinama sa mga maruruming damit ng bata ang isang santo ni Obed. Ay, Lumabas na siya ng nakita kwarto niya, no? namin. Ibinigay niya sa aking kapatid na si Arlene ang mga damit ng aking anak na si Eliza. Pero ang damit ni Obed, dinala niya sa kubo. Wala. Doon ay muli siyang Nasakpan dahil nagsagawa niya, ng no? orasyon. Nung mga sandaling yun pala ay ipinalot niya ang santo ni Obed sa manikang Ano nakita basahan. mo sad niya? Kung mamamatay ka, magiging malaya ang aking anak. Matutupad ang pangarap kong yumaman kung si Emil ang magiging asawa niya. Kaya kailangan kong alisin ka sa landas ko. Unti-unti kong ibibigay ang kamatayan mo para hindi makahalata si Jenny. Nung mga sandaling yun pala, Miss Clark, umusal ng orasyong dasal si Inay. Matapos ay itinusok ang karayom sa magkabilang tuhod ng Iya, manikang din basahan. ipalidan sa. Tapos ay itinusok ang isa sa ulo ng manika. Kaya naman ang naging epekto nun kay Obed, naging balisa siya. Nang gabing yon, Miss Clark, nagulat ako nang magising ako na wala sa aking tabi si Obed. Nang lumabas ako ng kwarto, nakita ko na nasa labas siya ng bahay. Mahal, anong ginagawa mo dyan? Gabi na. Eh, nagpapahangin lang ako, mahal. Di pa kasi ako inaantok eh. May gumugulo ba sa isip mo? Wala naman. Kaya lang nito mga huling araw eh. Pakaramdam ko unti-unti ako nanghihina. Para bang nangangatok yung mga tuhod ko. Palagi masakit din yung ulo ko. Uminom ka na ba ng gamot, mahal? Oo, mahal. May ininom na nga akong gamot para maalis yung sakit ng ulo ko eh. Nako, baka trangkaso yan. Hindi ko alam eh. Pero bigat talaga ng pakiramdam ko. Para akong lalagnatin. Halika na, pasok na tayo sa loob para makapagpahinga ka na. Sumang-ayon naman si Obed, Miss Clark. Pumasok na kami sa loob ng bahay. Nakatulog naman siya. Pero kinabukasan lang, lalong sumama ang pakiramdam niya. May trangkaso na siya. Mahal, giniginaw ako. Ang labig. Naku po, Diyos ko, Obed. Ang taas naman ng lagnat mo. Teka lang, kukuha ko ng gamot. Yung gamot ko, mahal, nandun lang sa bag. Pakikuha nga. Aling gamot ba yun? Yung herbal ba? Oo, mahal. Pakikuha na nga rin ako ng tubig.
Sumunod naman ako sa sinabi ni Obet, Miss Clore. Ibinigay ko sa kanya ang maliit na plastic kung saan naroon ang mga halamang gamot niya. Ininom niya ang maliit na gamot na parang buto ng guyabano. Saan sila? Ano, mahal? Ano pakiramdam mo? Huwag kang mag-alala, mahal. Maya-maya tatalab na dito. Anong nangyayari kay Obet? Inaapoy po ng lagnat kanina, Nay. Nilalamig din. Pero nakainom na po ng gamot. Maya-maya po ayos na ako. Medyo tumatalab na din kasi yung gamot eh. Pakainin mo na yung asawa mo, Jenny. Baka naman nalilipasan lang ng gutom. O kaya ay sinisikmura kaya nagkakaganyan. Oo nga, mahal. Saglit lang nga, ipaghahanda kita ng almusal. Sige na, mahal. Ayos na ako. Mababa na yung lagnat ko, oh. Nang magtungo ako sa kusina ay nagtungo naman sa kubo si Inay. Kaagad nitong binisita ang manikang basahan. Muling sinindihan ang kandilang itim at muli ay nagsagawa ng ritual. Malakas ang resistensya niya ah. Hindi umuobra ang magaan. Dapat ay medyo bigatan ko ito. Sikmura mo naman ang titirahin ko. Matapos na umusal ng orasyon ay itinusok ni Inay sa tiyan ng manikang basahan ng isang karayom. Ang isa naman ay itinusok sa lalamunan. Kaya naman ang epekto kay Obet, pananakit ng lalamunan at tiyan. Mahal naman, kailangan mong kumain para lumakas ka. Ang sakit ng lalamunan ko, mahal eh. Hindi ko kaya lumunok ng pagkain. Kape na lang siguro kung pwede. Kahit konti lang, kumain ka naman. Para malamnan niya sigura mo. Sige na nga, kakain na ako. Pipilitin ko na lang lunukin kahit masakit yung lalamunan ko. Oo, para kapag magaling ka na, uuwi na tayo. Sige, magpapalakas agad ako, mahal. Kumain nga si Obet, Miss Clore. Pero ilang kutsarang kanin at ulam pa lang ang kanyang nalulunok. Nagsuka na siya. Ayaw nang tanggapin ng kanyang sikmura ang pagkain. Kaya naman matapos siyang magsuka, lalo siyang nakadama ng panghihina. Matutulog muna ako, mahal ko. Nalalambot ako eh. Eh sige, pero mamaya kumain ka ulit ah. Oo, matutulog muna ako para makabawi ako ng lakas. Pahin nga ulit ng gamot ko. Hindi ba makakasama yan sa katawan mo, mahal? Puro na lang gamot ang naman ng sikmura mo. Eh, mas gumiginhawa ang pakiramdam ko kapag umiinom ako ng gamot. Huwag ka na mag-alala sa akin, mahal. Niyakap na lang ako ni Obet, Miss Clore. At binulungan na huwag akong mag-alala. At gagaling din siya. Pero nang mga sumunod na araw, lalong nanghina si Obet. Paano ay hindi na siya nakakakain ng maayos. At pagdating naman ng gabi, hindi siya nakakatulog. Hindi ka ba inaantok, mahal? Hindi pa kasi ako inaantok, mahal ko eh. Kapag sumasapit yung gabi, gumiginhawa yung pakiramdam ko. Ay siya, ikuha mo na nga ako ng pagkain. Parang nagugutom na ako eh. Sige, saglit lang. Maghahain ako, ha? Hindi, mahal. Doon na ako sa kusina kakain. Pakialalayan na lang ako. Medyo nanghihina pa ako eh. Sige, halika na. Kumapit ka sa akin. Inalalayan ko nga ang aking asawa hanggang sa kusina. Pagkatapos ay iniupo sa isang upuang naroon. Naghain ako ng pagkain kakainin niya. Sinabayan kong kumain si Obet, Miss Clore, para ganahan siya. Sa awa ng Diyos ay nakakain naman siya at hindi nagsuka. Yun naman ang pagkakataong dumating doon si Inay. Kumusta ka na, Obet? Ano nang pakiramdam mo? Ito po, medyo nanghihina pa po pero nakakakain na po. Pero sa tingin ko ay madali lang po ako makaka-recover. Eh, mabuti naman kung ganon. Eh, sige, kumain ka para lumakas ka. Opo, Inay. Siya, sige. Ako'y magpapahinga na, ha? Jenny, ikaw na ang bahala kay Obet, ha? Doon muna ako sa kubo. Ares kong matulog doon eh. Sa chest ko. Sige po, Nay. Nang lumabas ng bahay si Inay at nagtungo sa kubo, muling nagsagawa ng orasyon sa ikatlong pagkakataon. Dinagdaga ng mga karayom na nakatusok sa manikang basahan. Pati ang mga balikat at kamay, tinusukan na din ng karayom.
Talagang patibay ka, ha? Gusto mo bang pahirapan kita bago ka bumigay, ha? Tingnan natin kung makakatagal ka pa. Biglang sumigaw si Obet habang hawak ang kanyang ulo at tiyan. Kaya naman nagulat ako sa reaksyon ng aking asawa. Dahil ngayon ay mas masakit pa ang nararamdaman niya sa buong niyang katawan. Ang sakit ng ulo ko tsaka ng katawan ko. Ang kirot ng aking mga kalangnan. Diyos ko! Ano ba nangyayari sa'yo, mahal? Sobrang sakit. Oh, ano nangyayari ba yun? Mahal, sobrang sakit ng ulo ko. Pati yung buong katawan ko. Kuya, mabuti pa dalhin na natin siya sa doktor. Narinig kong sumisigaw si Obet. Anong nangyayari? Inay, sobrang sakit daw po ng ulo at buong katawan niya. Dalhin na natin siya sa doktor, Nay. Hala, sige. Dalhin niyo na yan sa ospital. Mag-iingat kayo, ha? Obet, mahal. Kaya mo pa ba? Hindi ko na kaya, mahal. Parang binibiyak yung ulo ko. Tatagan mo loob mo, Obet. Dadalhin ka na namin sa doktor. Sa tulong ni Kuya Narding ay dinala namin si Obet sa ospital sa kanyang tricycle. Nang makarating kami sa ospital, kaagad naman siyang inasikaso ng mga doktor. Yun nga lang, kahit anong gamot ang ibigay, parang hindi tumatalab. Hanggang sa muli niyang inumin ang gamot na siya lang ang nakakaalam kung anong klaseng gamot yun. Pagkatapos noon ay kumalma si Obet, Miss Clark. Ano bang nangyayari sa'yo, mahal? Bakit sabi ng doktor nahihirapan silang malaman kung anong klaseng sakit yan? Uwi na tayo, mahal. Lalaki lang yung bill kapag nagtagal pa tayo dito. Teka, ayos ka na ba? Oo, mahal. Kaya ko na yung sarili ko. Sige, babayaran ko lang yung bill at uuwi na tayo. Matapos nga na mabayaran ko ang bill ng ospital ay umuwi na kami. Nang makauwi sa bahay, kaagad akong nahiga sa tabi ni Obet. 2:00 ng madaling araw nang ako ay magising. Wala sa aking tabi si Obet. Kaya naman bumangon ako para hanapin siya. Wala siya sa loob ng bahay, kaya naman lumabas ako. Nakita ko ang maliwanag na buwan. Narinig ko ang malalakas na alulong ng aso. Pagkatapos ay nakita ko ang isang aswang na nilalapa ang isang buhay na manok. Aswang? Aswang? Sandali lang, Jenny. Huwag ka matakot. Kilala mo ko? Sa halip na sumagot ang aswang, nagbago ito ng anyo. Ang aking asawa na si Obet ay isa palang aswang, Miss Clark. Mahal? Obet? Isa kang aswang? Isa akong mabuting aswang, mahal ko. Ako'y pumatay sa aswang na bibiktima sana kay Emil. Tapos ako din yung pumatay sa aswang na kakain sana sa alaga ni Mang Anton. Kaya pala kumakain ka ng hilaw na karne? Sa totoo nga lang matagal na akong hindi kumakain ng hilaw na karne pero wala na akong mapagpilian. Kailangan kong gawin to para lumakas yung aking katawan dahil hindi ordinaryo sakit yung dumapo sa akin. Anong ibig mo sabihin, mahal? Kung hindi sa pagiging aswang ko at sa gamot na aking iniinom, baka matagal na ako namatay, mahal ko, sa lupit ng kulam na ginawa sa akin. Ano? Kulam? Anong ibig mo sabihin, mahal? Napansin ko na pabago-bago kasi yung timpla ng katawan ko Tapos nasa ospital ako, doon ko napansin na hindi pantay pala yung daliri ko. Kaya nasisigurado ko na hindi doktor ang aking kailangan kundi albularyo. At bakit albularyo? Dahil merong kumukulam sa akin, mahal ko. Unti-unti niya akong pinahihirapan hanggang sa ako'y mamatay. Diyos ko naman, mahal. Bakit naman ganun? Sino naman nagagawa sa'yo ng ganyan? Samahan mo ako bukas sa albularyo. Kailangan natin maagapan to bago mahuli ang lahat. Sige, mahal. Puntahan natin si Mang Ambo. Pero mahal, kahit ganito ako sana hindi magbago ang pagtingin mo sa akin. Mahal kita, Obet.
Alam mo yan, naging mabuti kang asawa sa akin at sa anak natin. Kaya ano ka man, tatanggapin kita. Salamat, mahal ko. Matapos noon ay pumasok na kami sa loob ng bahay. Muling pagsapit ng umaga, nanghina si Obed. Kaya naman pinuntahan namin ang isa sa pinakamagaling na albularyo sa aming lugar. Patingin nga ng mga daliri mo at pagpantayin mo. Ito po, tignan nyo. Hindi po siya pantay. Kung ganun kinukulam ka nga kaya patuloy ka nagkakasakit. Magagawa niyo po ba akong pagalingin? Tsaka malalaman niyo po ba kung sino gumawa sa akin nito? Susubukan ko ang aking magagawa. Patingin nga ng pulso mo. Kinapa ni Mang Ambo ang pulso ni Obed. Pinakiramdaman niya yon. Pumikit si Mang Ambo at dinama ang aura ng mangkukulam na siyang responsable sa nangyayari kay Obed. Hindi nagtagaling na paubo si Mang Ambo. Pagkatapos ay natutok niya ang kanyang dibdib. Sumuka siya ng dugo, Miss Clark. Ano po nangyayari sa inyo, Mang Ambo? Napakalakas niyang mangkukulam na yun, Jenny. Hindi ko siya kaya. Makikilala niyo po ba yung mangkukulam, Mang Ambo? Hindi ko siya kilala. Malakas ang kapangyarihan niya kaya hindi siya basta-basta makilala. Kaya subukan niyo sa ibang albularyo. Sige po, Mang Ambo. Maraming salamat po. Umalis na kami ni Obed, Miss Clark. Iniwanan namin si Mang Ambo. Muli ay nagsagawa ng ritual si Mang Ambo. Dahil ng pagkakataon pa lang yon, nagri-ritual din ang aking inay. Hanggang ang espiritu ni inay makarating sa harapan ni Mang Ambo. Nakita ni Mang Ambo ang wangis ni inay. Huwag kang manghimasok sa mga ginagawa ko, Tandang Ambo. Napakasama mo para parusahan ng ganun ang taong yun. Hindi ako papayag na sirain ng sino man ang aking plano. Mananagot kayong lahat. Malupit kang mangkukulam. Asawa ng anak mo, kinukulam mo. Hindi mo na yan masasabi pa sa iba. Dadalhin mo na yan sa libingan mo. Hindi nagtagaling na pahawak si Mang Ambo sa kanyang dibdib. Sumuka siya ng dugo. Bumagsak sa sahig at tumingin ang mga mata. Hindi nagtagaling na wala nito ng buhay. Naglaho naman ang wangis ni inay. Mahal, baka naman may kakilala ka pa. Yung kaya tapatan yung kapangyarihan na mangkukulam. Si Aling Carmen. Sa kanya tayo lumapit. Sige, tayo na. Pakiramdam ko nakikipaghabulan na lang ako sa oras. Kaya mo yan, mahal ko. Huwag kang bumitaw. Oo, mahal. Kahit paano nakakatulong sa akin yung pangiging aswang ko. Kaya nakakabawi ako ng lakas pagdating sa gabi. Pero sana kapag umaling ka, mahal, mawala na din ang ganyang katauhan mo. Oo, mahal. Para sa'yo, lahat gagawin ko. Naghanap na ulit kami ng tricycle na masasakyan, Miss Clark. Hanggang sa makakita nga kami ng dumaraan. Nagpahatid kami sa bahay ni Aling Carmen. Kaagad naman kaming tinanggap ni Aling Carmen nang makarating kami sa bahay niya. Aba malakas naman kukulam ang may kagagawan niyan sa'yo. Hindi ko kayang tanggapin ang sumpa ng kanyang kulam. Pero kaya kong magsagawa ng pagtatawas para makilala siya. Baka nakagawa ka naman ng kasalanan, kaya ka ginaganyan. Sige po, kahit yun lang po yung maitulong niyo sa akin. Oo nga po, Aling Carmen. Yung makilala ang makukulam, malaking tulong na yun sa amin. Sige, walang problema. Aalamin natin kung sino siya. Kumuha ng plangganang itim si Aling Carmen. Nilagyan niya yun ng tubig. Pagkatapos ay kumuha ng mga butil ng palay. Inihagis sa tubig na kaagad nagputukan na parang popcorn. Humiwalay ang balat sa butil na naging bigas. Pagkatapos ay nagsindi siya ng kandila. Itinapat yun sa tubig na nasa planggana. Habang nasusunog ang kandila, ang mga natunaw na bahagi noon ay pumapatak sa tubig. Unti-unting nagkaroon ng hugi sa mga kandila na nasa tubig, Miss Clark. Patuloy yung ginawa ni Aling Carmen habang bumubulong ng orasyon.
Base dito sa nakikita ko Gaba nga. isang babae ang nagpataw ng kulam sa'yo. Malaki ang naging sama ng loob niya sa'yo. Sino pong babae, Aling Carmen? Your mother. Hindi klaro kung sino siya Pero natitiyak kong kilala mo to, Ineng. Kaya mabuti, alamin nyo kung sinong babae ang nakaaway nyo nitong mga nakaraang araw. Siya ang mangkukulam. Babae? Wala naman po akong nakakaaway na babae Oo nga po, Aling Carmen. At saka, mag-iisang linggo pa lang po kami dito. Sa lugar na pinanggalingan ninyo. Baka meron kayong nakaaway na sumama talaga ang loob sa inyo. Kaya ganyan ang ginagawa sa'yo. Wala po akong natatandaan na nakaaway ko na babae. Pag-isipan yung mabuti. Kung makikilala nyo siya pwede kayong makiusap na alisin ang kulam. Pero sino? Na-disgrasya. Wala ho talaga kaming maisip kung sino ang mangkulam na yan. Kahit alam na namin na babae ang kumulam kay Obet ng mga sandaling yon, palaisipan pa rin sa amin kung sino ang mangkukulam. Dahil hindi pa rin naman klaro ang sinabi ng magtatawas na si Aling Carmen. Kaya nang makauwi kami, kaagad na nagtungo sa kwarto si Obet. Pagod na pagod siya, Miss Clark. Ako naman ang nagtungo sa kusina para kumain. Anong nangyari sa lakad nyo, Jenny? Nalilito na ako, Nay. Hindi ko na alam kung saan ipapagamot si Obet. Sabi ng mga manggagamot, kinulam daw siya Kinulam? Aba sino daw ang kumulam? Hindi nga nila maklaro, Nay Kasi daw malakas yung kapangyarihan na mangkukulam. Hindi nila kaya. Aba, Jenny, kung delikado na ang lagay ng asawa mo mas mabuti pang ihatid mo na yan sa mga magulang niya para alam nila ang nangyayari sa kanya. Nay, hindi ko gagawin yan. Naging mabuti pong asawa sa akin si Obet. Kaya ngayong may sakit siya, hindi ko siya pababayaan. Aba, ang akin naman payo lang para alam ng magulang niya ang nangyayari sa kanya. Alam ko gagaling siya, Nay. Bahala ka kung yan ang gusto mo. Pero sa tingin ko, hindi na magtatagal yang si Obet. Matapos noon ay umalis na si Inay. Muli ay tumulo ang aking luha. Hindi ko naman pwedeng sundin si Inay na iwanan si Obet sa panahong kailangan niya ako. Nang muling sumapit ang gabi, lumabas kami ni Obet ng bahay. Alis muna ako, mahal. Kailangan kong gawin to para manumbalik yung lakas ko habang bilog yung buwan. Alam mo, mahal, ayoko sana na muli kang magpaalipin sa katauhang aswang mo Pero ayoko din naman na mawala ka sa akin. Di ako mawawala sa'yo, mahal. Babalik ako bago mag-umaga. Mag-iingat ka, mahal. Oo, mahal ko. Noon din ay umalis si Obet, Miss Clark. Nakita ko na nahihirapan siyang maglakad. Pero nang magpalit na siya ng anyo, naging malaking asong itim siya at parang naging maligse. Tumakbo na gabay ang liwanag ng buwan. Tinahak ni Obet ang kakahuyan at madilim na gubat. Hindi nagtagal ay nagpalit siya ng anyong ibon at lumipad. Nung mga panahong yon ay umuwi pala siya sa kanila para ipaalam ang nangyayari. Yun po yung buong katotohanan, Ama. Isang malakas na mangkukulam ang bumiktima sa akin. Ay siya, inumin mo ang langis na ito para kahit paano mabawasan na sakit ng katawan mo. Magagawa din ng langis ng aswang ang mapagaan ng kulam na yon. Salamat po, Ama. Basta palagi mo tatandaan na kahit meron tayong ganitong katauhan, ay tatandaan mo ay nasa panig tayo ng kabutihan. Huwag kang bumares sa ibang naging masama at pinanindigan na ang pagiging aswang. Opo, Ama. Salamat. Mag-iingat ka. Ingatan mo din yung asawa at apo ko, Opo, Ama. Alis na po ako. Salamat po, Kahit paano naging maginhawa yung katawan ko. Tumalab na din po yung langis ng aswang na aking nainom. Muli ay naglakbay sa papawirin si Obet sa anyong ibon para mabilis na makaalis doon at muli ay makarating sa aming baryo. Pagbaba niya ay naging isang malaking asong itim ulit siya.
Nung mga pagkakataon namang yon ay naisip kong puntahan sa kubo si inay. Nang sumilip ako sa nakaawang na pintuan, nagulat ako sa aking nakita. May sindi ang itim na kandila. Hawak ni inay ang manikang basahan kung saan doon nakabalot ang santo ni Obed at nagsasagawa siya ng ritual. Naisip ko ang sinabi ni Aling Carmen na malapit sa akin ang kumukulam sa aking asawa. Inay, anong ginagawa niyo? Jenny, kayo palang makukulam na nagpapahirap sa asawa ko. Yan ang katibayan, ay. Ang damit ni Obed na nawawala. Bakit niyo ito nagawa, Nay? Dahil gusto kong mawala siya sa buhay mo, Jenny. Kapag namatay si Obed, magkakaroon ulit ng pagkakataon si Emil sa'yo. Puro na lang kayo, Emil, Nay. Sinabi ko na nga sa inyo, di ba? Wala akong pagmamahal sa taong yun. Huwag kang tanga, Jenny. Kapag si Emil ang naging asawa mo, magkakaroon ka ng maginhawang buhay. Pati ako makakatikim ng kaginhawahan. Ay, ang naging asawa mo, yan si Obed. Ano bang maibibigay sa iyo niyan? Nay, mahal ko po si Obed. Yung kaligayahang nabibigay niya sa akin, hindi yun matutumbasan ng pera. Napakatanga mo talaga, Jenny. Mamubusog ka ba ng lintik na pagmamahal na yan? Ngayon ay alam ko, Nanay. Pansariling kapakanan nyo lang iniisip nyo. Yung maging marangya ang buhay nyo kapag naging asawa ko si Emil. Iyan talaga ang pangarap ko, Jenny. Pangarap na sinira ng asawa mo. Kaya naisip ko nung magbabakasyon kayo dito, tatapusin ko ang buhay niya para maging malaya ka ulit. Hindi ko akalain, Nay, na magagawa nyo yung ganyang kasamaan para sa pansariling kapakanan nyo lang. Para sa iyo ang ginagawa ko, Jenny. Tigilan nyo na to, Nay. Itigil nyo na ang pagkukulam nyo sa asawa ko. Akin na ang manikang yan. Akin na. Tumigil ka, Jenny. Nag-agawan kami ni inay sa manikang basahan hanggang sa maitulak ko siya sa papag at makuha ang manika. Inalis kong isa-isa doon ang mga nakatusok na karayom, pati ang nakataling itim sa bewang at leeg ng manika. Naging mabuting anak ako sa inyo. Naging mabuti din si Obed sa inyo. Pero dahil sa paghahangad niya ng salapi, nagawa niyo ang bagay na to. Kahit alisin mo ang mga karayom na yan, baliwala na rin, Jenny. Tatalag pa rin sa kanya ang sumpa ng kulang ko hanggang di nababawi ang orasyon. Kung ganun nagmamakaawa na ako sa'yo, Nay. Alisin mo na ang orasyon sa asawa ko. Hindi ko na yun magagawa pa, Jenny. Hindi mo yun gagawin pa. Mabuti pang tapusin na kita. Ang kamatayan mo ay katumbas ng pagyaya sa isang sumpa. Ano? Sino ka? Mula sa likuran ni inay, naglago sa dingding ng kubo ang aswang na si Obed. Nakatalikod si inay kaya hindi siya nakailag. Nahawakan kaagad siya ni Obed at ang matatalas na pangid nun nakaamba na sa lalamunan ng aking ina. Alam ko na si Obed ang aswang na dumating at alam ko rin na hindi niya sasaktan ng aking inay dahil makahulugan ang mga tingin niya sa akin. At dahil nasa ganoon siyang anyo, hindi siya kilala ng aking inay. Kapag mamamatay ka, mapapaliwala na ang sumpa ng kulang mo. Kaya kakainin na lang kita. Huwag po! Huwag! Ayoko pang mamatay! Ang katulad mong masasamang magkukulang ay dapat nawawala sa mundo. Kaya kakarating ko na at tutukutin ko ang puso mo. Gusto mo ba matikman ang matalas kong pangil, ha? Huwag po! Magpapakabait na ako! Hindi na ako mangungulam pa! Huwag mo saktan ang nanay ko! Kahit naging masama siya, nanay ko pa din yan! Kung ganon, alisin mo ang sumpa sa manugang mo.
Pabayaan mo siyang mabuhay sa piling na anak mo dahil maligaya silang dalawa. Sige po, gagawin ko na. Ngayon na, bago pa magbago ang aking isip at labahin kita. Takot na takot si Inay, Miss Clark. Noon din ay inusan niya ang ritual na orasyon para palayain sa kulam ang aking asawa. Tapos na po. Gagaling na si Obed. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Opo. Siguradong wala na ang sumpa ng kulam sa kanya. Huwag ka na ulit-ulit ha. At huwag ka na rin makukulam kahit kanino. Kapag ginawa mo yan, babalikan kita at hindi na ako magdadalawang isip na tapusin kita. Opo. Opo. Hindi na po. Buhayin niyo lang po ako. Sige, ipapalato ko na sa iyo yung buhay mo. Pasalamat ka at meron kang anak na kagaya niya. Kung hindi, nilaban na kita. Pagkatapos noon ay umalis na ang aswang, Miss Clark. Napahulhol naman si Inay. Niyakap ako kasabay ang paghingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa niyang pagkakamali. Salamat, anak. Niligtas mo ako sa aswang. Napakiusapan mo siya na huwag ako lapain. Nay naman, kasi kayo eh. Patawarin mo ako, anak. Naging makasarili nga siguro ako sa kagustuhan kong magkaroon ng marabyang buhay. Naisip ko na ikaw ang magiging daan para makamit yun. Pero mali pala. Kahit nagawa niyo yun, Nay, maaaring magtampo ko sa inyo, pero magalit. Hindi ko magagawa yun kasi mahal ko kayo. Ina ko kayo eh. Maraming salamat, anak. Sana patawarin mo ako at kalimutan na ang nangyaring ito. Basta, Nay, huwag niyo na lang pong uulitin na gumawa ng ritual at mangulam, ha? Hindi ko na gagawin yun. Pangako. At saka, pwede ba? Huwag mo na ito sasabihin kahit kanino. Kahit kay Obed. Opo, Nay. Matapos noon ay yumakap sa akin ng mahigpit ang aking inay. Patuloy pa din ang pag-iyak. Dama ko pa rin ang malakas na tibok ng kanyang dibdib dahil sa matinding takot sa aswang. Matapos noon ay pumunta na kami sa loob ng malaking bahay kung saan ay nakita namin na naroon si Obed. Nakaupo sa papag na parabang walang nangyaring anuman. Nang makita ko ni Obed, lihim akong hinindatan. Ano, mahal? Ayos ka na ba? Oo, mahal. Parang bigla naging maayos na yung pakiramdam ko. Parang nagugutom na tuloy ako. Gusto mo bang kumain, Obed? Anak, ipaghahain kita. Opo, ilang araw na ako hindi nakain na maayos eh. Parang gutom na rin ako. Aba, sige, sandali lang. At maghahain ako ng pagkain mo. Salamat, Nay. Oo naman. Sabay-sabay na tayong kumain, ha? Parang bigla din akong nagutom eh. Nagtungo nga sa kusina si Inay at naghanda ng pagkain. Tapos ay sabay-sabay na kaming kumain. Hindi alam ni Inay na si Obed ang aswang na nakaharap niya. Binigyan lang siya ng leksyon para itigil na niya ang masama niyang gawain. At alam ko natutuparin niya ni Inay. Dahil nang sumunod na araw, lahat ng mga gamit niya sa pangkukulang, sinunod niya. Kabilang ang mga karayong upang tuluyang magbagong buhay at hindi na magpaalipin pa sa kadiliman ng pangkukulang. Tama ako. May lalaki ka nga. Patay na ang bata niya. Hindi siya humihinga. Kasi baka libig na probinsya ang pupuntahan natin. Anong klaseng hayop ba ang galit sa bawang at kalamansi? Anak ng putya talaga ka.